share mo yung live. Ay, la karne medio. Echoing around these walls, fighting to create a song.
Ayan, good morning. Ayan. So, good morning po sa lahat na naka-online, especially sa lahat ng students ng JLIM Project. And syempre sa mga viewers na hindi pa part ng community, welcome po. And sige lang po, ang share natin para at least ang mapanood po ng ng mga qualifier or guest nyo. So ako din, i-share ko din muna sa sa wall ko. Hello po sa lahat ng nanonood sa Middle East. I know na Ramadan po dyan ngayon, pero I'm very sure dahil may mga activity tayo sa online is pa rin. Ayan, off ko na. So I'm very sure kahit nandyan po kayo ngayon sa Middle East and Ramadan po ngayon, I'm very sure na nag-i-enjoy pa rin kayo. Kasi nalilibang po kayo at the same time ay nakakapag-business pa rin po kayong lahat dyan. Kaya again, hello. Ayan, syempre sa mga ay sarili ko yun. Business pa rin po kayo. Okay? And sa mga nandito ngayon sa sa Pilipinas, so keep safe. Wag na muna pong lalabas-labas kasi sobrang mahalaga na nasa bahay lang po tayo ngayon. And syempre, yan po yung mga pinakamakakatulong sa buong lipunan, yung wag kang lalabas. Kaya sobrang swerte natin kasi meron tayong tinatawag na easy business. Okay? So we're in kahit pandemic, kahit may crisis sa buong mundo, still tuloy-tuloy pa rin po tayo. Okay? So I think pwede na tayo mag-start. So kita naman ako mabuti. Ayan. So ito yung slides na gagamitin ko. Okay? So ayan, so meron na tayong 197 million viewers and counting. Ayan. So hello po sa mga coaches. So I think I'm ready na. So tuloy na po tayo. So pakilala po muna ako. I'm Zandro Alpapara Carlos. Isa po ako sa mga distributor and isa po ako sa mga tao na sumubok sa ganitong klaseng negosyo. And at the same time, isa po ako sa mga nabigyan ng tsansa na baguhin yung buhay ko dahil po sa negosyong ginagawa namin. Kaya sa lahat po ng nanonood ngayon na ang part na ng community, keep on learning. And of course, kailangan mo lang ulit-ulitin hanggang sa mag-sink in sa'yo kung gaano ba talaga kaganda yung negosyong pinasok mo. And sa mga hindi pa po member or distributor ng Empowered Consumerism, manood ka lang po ng mga videos na pinapasa sa iyo ng sponsor mo kasi I'm very sure may mga konti ka lang na katanungan na pag nasagot po namin, okay? Pag nasagot ng mga ang speaker dito sa mga ganitong klaseng live, baka yun po ang makapagbukas, okay? Makapagbukas ng pintuan sa iyo sa panibagong opportunity na pwede mong gawin. And syempre, ang topic ko po for today ay actually napakaganda at napapanahon po itong topic ko sa araw na to. So ang topic ko is change of mindset. Okay? Change of mindset, traditional business versus network marketing. Okay? So i-clear out ko lang po bago tayo magsimula. Hindi po ito yung ibig sabihin ng versus na magkaaway ang traditional business or network marketing. Sa discussion kong ito, i-share ko po sa inyo ang aking nalalaman and partly naging experience sa dalawang klaseng negosyong meron dito. And syempre, hindi naman po ako ang successful na traditional businessman, kaya hindi naman actually ganun ka-technical yung pag-uusapan natin ngayon. Ang pinaka-pag-uusapan natin dito is the basic na kayang maunawaan ng lahat ng nanonood ngayon.
and pwedeng maging reference ng mga nagbabakasakali mag-network marketing or mag-traditional business. Kaya, enjoy lang po kayo and looking forward na ma-deliver ko po ng maganda yung topic ko for today. So, because ito, ang bago natin simulan yung sa network marketing, simulan po muna natin na ipakita sa inyo ang types of businesses dito sa Pilipinas. Okay? So, actually, ang daming klaseng negosyo ang naglipanan na po sa buong mundo ngayon, and even sa Pilipinas, sobrang dami na po. Nagkataon lang, itong ipapakita ko po sa inyo is the most common. Pag sinabi pong common, ito po yung kadalasang na-encounter natin, kadalasang ginagawa, and of course, kadalasang sinusubukan. So, una na po dyan is traditional business. So, pag sinabing traditional business, ito po yung mga nakasanayan na nating negosyo. Like restaurants, mga grocery, diba? So, sobrang dami. Sobrang daming traditional business na hindi naman natin kailangan isa-isahin, pero madali mo siyang maiintindihan mamaya along the way habang pinapaliwanag ko po ang tungkol sa traditional business. Okay? So, pangalawa, ang ano po natin is franchising business. So, ano yung franchising business? Isa din po ito sa klase ng negosyo na sa totoo lang, pwede mo pa siyang i-consider as part of traditional business. Pero, ito po yung tinatawag ko na modified na traditional business. Bakit naging modified? Mamaya po, malalaman mo. And last but not the least is the most underrated ng napakatagal na panahon. So, ibig sabihin po ng most underrated na negosyo ng napakatagal na panahon, kasi ang MLM, matagal po itong minamaliit ng mga tao. Matagal po itong pinagtatawanan ng mga tao, and even me, okay? Even me, na nagsasalita po ngayon sa harap ninyo, isa po ako sa nagmaliit sa networking nung mga unang panahon. Isa po ako sa mga walang bilib sa networking, at higit sa lahat, isa po ako sa mga negative talaga pagdating sa network marketing. So, in short, kung ikaw ngayon, member na at medyo may konting duda tulad ng mga nabanggit ko about MLM business, normal ka po. Kasi pinagdaanan ko din po yung ganong klaseng stage na nagdududa, ang hindi, parang feeling ko hindi secure, parang feeling ko walang kapupuntahang maganda. Pinagdaanan ko yun din po yan. Lalong-lalo na po nung hindi pa ako member, and nakikinig lang ako sa mga kwento-kwento or bali-balita ng mga tao na wala namang narating sa ganitong klaseng industriya. And, syempre, itong tatlong to, lahat po ito maganda. Okay? Wala pong pangit. Okay? Walang pangit sa tatlong to. Lahat po ito, napakaganda. Pero malaking depende po ito sa taong gagawa ng negosyong napili mo. Traditional, sobrang ganda po ng traditional. Actually, sobrang dami na pong yumaman. Hindi na natin kayang bilangin kung gaano karami ang yumaman sa traditional kasi maganda po siya. And of course, franchising. Na pag sinabing you are a franchise owner sa Philippines, ibig sabihin may pera ka talaga. Ibig sabihin talagang meron ka. Kaya nga franchise owner ka eh. And of course, MLM, sobrang dami na din pong yumaman dito. In other words, kahit alin pala sa tatlo ang gawin mo, pwede kang yumaman. Kahit alin pala sa tatlo, ang subukan mo, meron tsansa na magbago yung buhay mo. Pero malaking depende kung paano mo i-handle or kung paano mo hahatawin yung proseso ng kada negosyong nandito po ngayon. So, unahin ko pong i-discuss is traditional business. Okay. So, traditional business, sa pagtayo po ng traditional business, hindi po ito yung tipo na may naisip ka lang, ininegosyo mo na. Hindi po ganun yun. Kasi ako kadalasan po, na nai-encounter ko ng mga prospect, ang kaibigan, and of course, mga stranger, ang kadalasang sinasagot nila sa pag sinabi ko, pare, gusto mo bang magnegosyo? Ma'am, gusto magnegosyo? Ang pinakaunang sabi nila sa akin, magnenegosyo naman talaga ako after ko mag-retire sa trabaho. Di ba? So, in short, lahat ng tao, karamihan, actually, majority ng tao, pag sinabing business, traditional po yung nasa isip nila.
Lalo na po kung yung exposure mo hanggang probinsya pa lang. So pag sinabing probinsya, for example, ako taga Bicol, kung hanggang Bicol pa lang, yung exposure mo, automatic, yung makikita mong negosyo din na gagawin mo is kung ano yung nakikita mo sa paligid mo. Kaya kadalasan po pag probinsyano, especially pag medyo may edad na, pag sinabing negosyo, tindahan po talaga yung nasa isip nila. Okay? Pag sinabing negosyo, kadalasan sari-sari store. So, normal po yun na nangyayari. So, wala pong masama yun kasi negosyo naman talaga yun. Ngayon, ano ba talaga yung mga kailangan? Okay? Kailangan mong makita or kailangan mong maunawaan. Ayan, ayusin ko lang yung camera. Okay? Ano ba talaga yung mga kailangan mong maunawaan pag sinabing, ayan, wait lang. Yun. Ano ba talaga yung mga kailangan mong maunawaan? So, ayan, nataata talaga yan. Hindi na mababago. Okay. So, kailangan mong maunawaan, ano ba yung mga kailangan mong maintindihan pag magtatayo ka ng isang traditional business? Unahin ko po is the concept. Okay? Sa pag-iisip pa lang po ng konsepto, kung anong klaseng negosyo ba talaga ang bubuksan mo, is matinding labanan na po yan. Okay? Bakit matinding labanan po ang pag-iisip ng konsepto ng negosyo? Kasi sa konseptong yan, ano ba? Kainan ba? Grocery ba? Hardware ba? Diba? Computer shop ba? Ang daming klaseng negosyo. Na sa totoo lang ang Pilipinas, tumatakbo po sa napakaraming klaseng negosyo. Na ikaw, na nag-iisip or nagpaplanong magnegosyo ngayon, I do suggest kung mag-iisip ka, again ng konsepto ng negosyo, wag na yung kaparehas na ng nakikita mo madalas sa lugar ninyo. For example, may sari-sari store, maraming sari-sari store sa barangay nyo. So since ikaw nakita mo maraming sari-sari store, magsasari-sari store ka din. So in short, yung konsepto ng negosyo mo, hindi na po siya unique. Ibig sabihin, doon pa lang na may ginaya mo na sa napakaraming negosyo na sa palibot mo, doon pa lang dati mo na po silang kakumpetensya. Okay? Kaya ang pag-iisip po ng konsepto, isa po yan sa pinakamadugo sa pagta-traditional business. And make sure na mas okay na magiging concept ng negosyo mo is yung wala pa sa kung nasa ang lugar mo itatayo yung negosyo. Kasi inisip mo, bigla, kainan, ang dami ng kainan. Inisip mo, computer shop, napalibutan ng computer shop. Inisip mo, hardware, puro na hardware. In other words, yung mga existing, yun po yung mga magiging kalaban mo. Yung mga existing na ginayahan mo or kinopyahan mo, yun po, yung unang-unang iisipin mo kung paano mo ba tatalunin yung ganong klaseng negosyo. Kaya, please, be very careful anong konsepto ng negosyo ang itatayo mo. Okay? Kasi yan po yung pinaka-start konsepto or yung idea ng negosyo na itatayo mo. Number 2, kapital. Okay? Tanong, importante po ba na may pera ka? Importante ba na may puhunan? Importante ba na may kapital? Yes. Okay? And syempre, ang kapital po, hindi ito yung basta may pera ka lang. For example, may 100,000 ka. Hindi po yun sapat para mag-sustain ng isang malaking negosyo. Kasi kung may konting puhunan ka, na ang pag-aakala mo, pag ilinagay mo, yun na yun, hindi po ganun ang traditional business. Mamaya po, may isi-share ako sa inyo based on my personal experience when it comes to traditional business. And siguro, hindi ko naman sinasabing 100% sure, pero baka sakaling may matutunan ka po sa naging experience ko, personal experience ko, when it comes to traditional business. Okay? Next is products and services. Yun ang tanong Ano bang magiging produkto ng negosyo mo? Ano bang magiging serbisyo ng negosyo mo? So, iisipin mo lahat. Hindi pwedeng ura-urada na porket may pera ka, magne-negosyo ka na. Pinag-iisipan, pinagpaplanuhan po ng sobrang lupit ang pagne-negosyo. Next is sistema. Okay? Ito yung pinaka hindi na-anticipate ng maraming tao. Nakala nila, pag nag-start ka, yun na yun. Hindi po. Pag nag-start ka, kailangan meron kang tinatawag na tama at magandang sistema. Kasi kahit maganda konsepto mo, okay? Kahit may kapital ka, kahit maganda produkto mo, pag yung sistema mo sablay, end of the day, bankrupt, talo, negative ka. Bakit?
sistema ang magpapalaki ng negosyo. Sistema ang magpapaunlad ng negosyo. Sistema ang makakapag-expand ng negosyong sinisimulan mo. Kasi pag ang sistema sablay, automatic, isa yon sa pinaka-downfall ng negosyo mo. Pag walang sistema. Yung ura-urada lang, yun ang pinakamahirap. Next is, ayan, hindi ko mabasa ng ganito. Okay, manpower. Sa pagnenegosyo, sobrang mahalaga po na may manpower ka talaga. Hindi mo pwede mapatakbo ang negosyo na mag-isa ka lang. Mangangailangan ka po ng iba't ibang klaseng skilled worker sa negosyo mo. Mangangailangan ka ng iba't ibang klaseng tao na dadapa sa negosyong ginagawa mo. So, in other words, hindi pala pwede na humugot ka lang na humugot ng tauhan. Hindi pwede. Kasi pag humugot ka ng humugot ng tauhan, tapos yung tauhan mo mga walang alam, tama? Yung tauhan mo mga magpa-practice pa lang. Good news. Yung negosyo mo, pinagpraktisan ng mga tao na kinuha mo na wala ding alam sa pagnenegosyo. So, sobrang importante po ng manpower sa pagnenegosyo. And, of course, ayan, overhead. Ayan. Overhead fee. Okay? So, itong overhead fee na to, sa totoo lang, isa po ito sa pumapatay sa mga negosyante. Hindi po yung hindi po yung literal na pinatay yung negosyante Isa po ito sa mga pumapatay sa malalaking negosyo. Overhead fee. So, paano ko nasabing overhead fee? Number one, kung hindi mo pagmamay-ari yung establishment na pagtatayuan mo ng negosyo, good luck sa renta na babayaran mo. Okay? Next, kuryente, tubig, internet connection. Lahat po yan. Overhead fee po yan. May kita o wala yung negosyo mo, magbabayad at magbabayad ka ng overhead fee. Walang kitain yung negosyo mo, magbabayad at magbabayad ka ng overhead. Pati pa sweldo. Okay? So, bigyan ko ng idea after nito matapos para mas maintindihan yung malupit. Okay? And last but not the least dito is marketing. Paano mo ba i-market yung negosyo mo? Paano mo i-market yung produkto mo? Paano mo i-market yung serbisyo ng negosyo mo? Itong pinakamatindi sa lahat. Kung makikita nyo po ngayon yung traditional business, itong sinabi kong nandito ngayon, actually isa po ito sa pinakamahirap na klase ng negosyo. Kaya yung iba, akala nila madaling magnegosyo, hindi po. Kaya nga po sa totoo lang, nung ako ay sumubok sa isang traditional business, doon po ako sumaludo sa mga traditional businessman. Doon, taas noo, talagang tiningnan ko yung mga traditional businessman na talagang yumaman na sabi ko, grabe, ang gagaling ng mga taong to. Bakit po? Ang pagkakaroon po ng isang traditional business, para po itong katumbas ng buhay mo dapat. Kung titingnan mo talaga. Hindi pwede na magnenegosyo ka lang para kumita. Hindi pwede na magnenegosyo ka lang para magkaroon ng extra income. Hindi po ganon. Pag nagnegosyo ka, dapat ilaan mo na itong negosyong gagawin mo is ito na yung buhay mo. Okay? Para magkaroon kayo ng idea, ito based on sa mga observation. Ito, kasi facts kasi ito So ito, based sa mga observation po na nakita ko, sa mga traditional businessman or mga traditional na nagnenegosyanting pamilya, kung mapapansin mo, hindi nila basta-basta itinitiwala yung negosyo sa kung sino lang. Lalong-lalo na po ang kaha. Di ba? Lalong-lalo na yung pera. Tama? Kaya ako naalala ko po nung kinder ako, hindi ko makalimutan sa Pulangi, Albay, kung saan po ako nagmula. May classmate ako dati, hindi ko nababanggitin yung pangalan, syempre. May classmate ako nung kinder ako, na pag wala kaming pasok, naglalaro sa bahay. Pag walang pasok sa school, nasa kalye ako naglalaro. Tapos yung classmate ko na yun nung kinder ako, every time na pupunta ako sa tindahan nila, kasi may malaking tindahan po yun sa Pulang, ginagugulat ako. Katabi ng nanay or ng tatay, umuupo sa cashier. At habang lumalaki, elementary pa lang po, yung mga kaklase ko na yon ay nagkakaha na. Okay? Imagine mo, elementary. Ako busy manood ng mga anime, busy makipagpatintero, agawan ng taya sa kalye namin.
Pero yung mga anak ng malalaking negosyante na kakilala ko, nakabantay po sa kaha ng tindahan nila. And anong pinakamalupit nun? Anong pinaka nakakabaliw nun? Sabi ko, grabe naman tong mga nanay at tatay nitong mga kaklase kong to. Ayaw man lang paglaruin sa labas. Okay? Ayaw man lang paglaruin sa mga kaibigan niya, yung mga anak niya. Noon hindi ko maintindihan. Pero nung tumagal lang tumagal at ako'y nagkaisip na sa negosyong ginagawa natin, dun ko na-realize, sabi ko, kaya naman pala, okay? Kaya naman pala yung mga classmate ko noon ay naging mga tagabantay, okay? Tagabantay ng mga tindahan nila. Kasi sa mga panahon na to, sila na po ang nagmamanage nung malalaking negosyo ng magulang nila. Tama? Since ako, hindi naman po ako anak ng negosyante, natural, wala naman po akong ang idea bakit ganun yung nangyayaring sistema. Hanggang sa tumagal, ang pinaka-realization ko, pag pala traditional business ang ginawa mo, make it sure na mahaba po ang PC mo. Anong klaseng mahaba ang PC mo? Hindi pwede na kunyari may 100,000 ka, feeling mo sobrang laki na po niyan sa pagnenegosyo. Hindi po siya ganun kalaki. Bakit? Pag nag-put up ka ng traditional business, okay? Ito, based on experience. Pag nag-put up ka ng traditional business, hindi po doon nagtatapos ang perang ilalabas mo. Hindi doon nagtatapos ang pera na isusugal mo. Bakit? Monthly. May mga troubleshoot ka na kailangan bayaran. Monthly. May mga troubleshoot ka na kailangan tapalan ng pera. Nandyan na yung pasweldo, nandyan na yung overhead fee, nandyan na yung mga invisible expenses, nandyan na yung mga hindi mo maintindihan saan ba nang gagaling na gastos. So in short, sa traditional business, bukod sa konsepto, sobrang habang PC or kapital ang kailangan mo talaga. Kaya mapapansin mo, karamihan po sa mga nagsisimulang maliliit-liit na negosyo sa bayan-bayan, hindi rin po nagtatagal. Bakit? Linalamon sila ng may malalaking negosyo na at mga nakapag-establish na ng matagal na panahon. Kaya yung mga nakikita natin na traditional businessman, wag na tayo lumayo, kang SM, Robinson, Ayala, hindi po yan na-build ng isang bagsakan lang. I'm very sure, maraming negosyo din po yan na nagkamali sila. Maraming negosyo din po yan na pinagdaanan, maraming experience din yan na dinaanan bago nila na perfect ang sistema. Actually, wala namang talagang saktong perfect eh. Kasi every now and then, nagkakaroon po ng innovation sa buong mundo. Parang sample, kung noon uso to, baka ngayon hindi na uso. Diba? So, kung ikaw yung may-ari ng isang traditional business at hindi ka nag-innovate, mapag-iiwanan ka po ng mga bagong lumalabas na sistema, ng mga bagong lumalabas na produkto or serbisyo, mapag-iiwanan ka talaga. Just for example po, ipasok ko na yung current situation natin ngayon. Ang daming negosyo po ang nalulugi ngayon. Diba? Kala natin ang daming nagtatrabaho ang nawala ng sweldo. Hindi po. Even mga negosyante po, ang dami pong nalulugi ngayon. Bakit ang daming nalulugi? Bawal lumabas. Naka-lockdown. In short, kahit anong pilit mo sa negosyong nakasanayan mo, mahihirapan ka talaga sa panahon ngayon. Anong malupit? Ang dami na pong nag-adjust. Okay? Ang dami nang nag-adjust sa panahon ngayon. Kaya pansinin mo, karamihan po ngayon, take out na ang order sa kainan. Yun na lang, sample na lang. Karamihan ngayon, pwede nang orderin online. May mga application online na para makabili ka sa dating mga paborito nating produkto. Even mga mall, nagsisimula na po silang mag-online. Bakit? Again, nasa new normal na po tayo. Hindi na puputok pa yung mga noon na sistema ng negosyo. Parang sample, bigyan kita ng idea. Magandang negosyo, gimikan, or inuman. Magandang negosyo po yan. Bakit? Normal po sa Pinoy, madalas po sa Pinoy gumimik. Anong problema sa panahon ngayon? Hindi po magbubukas ang gimikan. Anong tendency? Lugi. Tama? Kung maiksi PC mo, lalo kang malulugi. Bakit? Parang sample na lang. Yung mga gimikan sa Tomas Morato. Sobrang gaganda ng gimikan dyan, pero sarado po ngayon. And isa sa pinaka di ko makalimutan, nung nagawi kami sa isang restaurant, napunta kami ng Jailing Project Council, nagulat ako ang renta, hindi ko sure kung sakto yung pagkakadinig ko, nakiusyoso lang naman ako, ang renta
ng isang normal na kainan or inuman sa Tomas Morato ay nagtumataginting na 200,000 pesos per month renta pa lang. So imaginein mo, 2 buwan na hindi nagbubukas ang mga gimikan. 2 buwan na walang gumigimik or walang pumupunta kasi lockdown. Tanong, saan mo huhugutin yung 200,000 per month na yan na pangbayad? Okay? Sa establishment na rinirentahan mo. Anong pinakamasakit pa niyan? Siyempre, tatakbo. Tatakbo ang renta, hindi pwedeng hindi. Siguro yung mga nasa mall, okay pa rin. And I've been through experience na nagkaroon po ako ng kakwentuhan, sample na lang sa Green Hills, huwag na tayo lumayo. Sa Green Hills, meron isang negosyante ako nakausap na nagbebenta ng mga cellphone. Diba? Siguro sa mga nakapunta ng Green Hills dito, napakaliit na pwesto. Okay, napakaliit na pwesto. Pero ang upa nila is more or less 45,000 per month. Imaginein mo, saan mo ngayon kukunin yung 45 ng 45 ng 45? Eh, walang benta ngayon. Diba? So, yun ang mga downfall ng mga traditional business sa nangyari po ngayon. Okay? Kaya, kung ikaw nag-iisip mag-traditional business, kailangan mo pong pag-isipan. Kailangan mong pagplanuhan. Tama? Kasi hindi po biro ang pagta-traditional business talaga. Pero maganda kung maiso-survive mo talaga at mailalaban mo ng sagad na sagad ang traditional business. So, balik na po ako doon sa topic ko. Bakit ko po nasasabi yung mga bagay na yan? Bakit sumubok po ako mag-traditional business? Okay? Based on my personal experience, isa po ako sa mga nabulag din dati sa traditional business. Paano nabulag? Nabaliw po ako sa kitaan ng traditional business. Na-encourage ako, na-motivate kami, okay? Na-motivate kami nung partner ko na mag-isip ng negosyo kasi syempre nakakaipon ng konti sa network marketing. And may nakita kaming isang klaseng negosyo na sabi namin mukhang maganda tong negosyo sa Bicol. Di ba? Mukhang magandang inegosyo to dun sa lugar natin kasi wala pang ganito. So, nag-come up po ako. Okay, nag-come up ako sa, ayan, negosyo namin dati. Yan, top silugan po yan. Okay? So, hindi ko po kinakahiya yan. Bakit? Sobrang laking lesson po ang ibinigay nito sa amin. Okay? So, nagtayo kami ng, ayan, top silugan po yan. Okay? So, anong pinakamalupit niyan? Ito po yung tindahan itself. 'Di ba? So, kung makikita nyo ngayon, na ganyan yung itsura niyan, hindi po yan ang itsura nung sinimula namin. Bakanting lote po iyan. And hindi naman sa amin yung lupa. Bakanting lote yan na talagang dinevelop namin na mag-come up sa ganyang itsura. So in short, syempre gumastos and we're expecting na may magandang mangyayari. Na may magandang mangyayari sa amin sa ganitong klaseng negosyo. And dumating ako sa point na napapabayaan ko yung network ko. Dumating ako sa point na nagiging priority ko na yung tindahan namin. Di ba? Dumating ako sa point na nababaliw ako na sabi ko, grabe, pag ito yung mga nabenta namin everyday, pag ito yung mga naging order everyday, grabe, talagang putok talaga, magkakaroon ng mga iba't ibang branch. Yun na yung mga mindset namin dati. But then again, ito po ang isa sa pinakamatinding naging experience ko. Nung simula, okay pa eh. Tama? Ibig sabihin ng okay pa, unang buwan, maganda kita. Bakit? Siyempre, bago sa lugar eh. Maganda kita, tapos sabi ko, wow, okay, tama. And ang malupit po nun, nandito ako sa Metro Manila nun. Kung baga, dumadayo pa ako ng Bicol para mag-inventory lang. Diba? So, ang uwi ko po dati sa Bicol, almost every weekends. Umuuwi po ng Bicol, bumabiyahe ako, tapos, ganun din, every week, kumukuha ako ng supply dito sa Metro Manila, tapos pinapadala sa Bicol. Grabe, imaginein mo yun. Kung hindi sa bus, pinapadala ko. Minsan ako po mismo naghahatid ng mga stocks namin papuntang Bicol. And anong pinakamatinding lesson? Grabing pagod talaga. As in, grabing pagod. And dumating sa point nung nagsimula ako ng business na ganito, ano po, ginawa ko? Sa sobrang gusto ko na kumita, sa sobrang gusto ko na merong magandang mangyari sa negosyong to, dumating ako sa point dito pa ako natutulog sa tindahan. Tama? Para at least maaga din yung mga tauhan ko na papasok sa tindahan. So imaginein mo, dito ko na-experience. Ikaw pinakaunang darating sa tindahan. Ikaw din ang pinaka-last na aalis sa tindahan. And anong pinakamatindi? Ito na yung mga naging trouble. Akala ko noon, pag nabuksan na yung tindahan, tuloy-tuloy na yung serbisyo, tuloy-tuloy yung ang kainan.
Yun pala hindi. Kasi, pag binuksan mo yung negosyong to, doon pa lang magsisimula ang totoong laban ng traditional business. Dumating po ako sa point na nawala ang nawala yung arte ko bigla. Kasi medyo, syempre, umarte na din siguro ng konti, pero mali nga yun. Dumating ako sa point dati, na akalain mo, hindi po pumasok yung dishwasher ko. Since nandun ako bilang may-ari, wala akong choice kundi ako po yung naging dishwasher ng ilang araw. Tama? So, pumasok yung dishwasher, hindi naman pumasok, diba? Hindi naman pumasok yung tagaluto. So, ginawa ko, ako na naman ang tagaluto ng ilang araw. Hindi pumasok yung cashier, ako naman naging cashier ng ilang araw. At dumating ako sa point, alam mo yung pasarado ka na, biglang may darating na customer, kakain. Sabi ko, sayang, diba? 300 pesos din to pag ako pa nagluto, ako naghugas, ako nag-cashier. So, in short, lahat ng klase ng pagsasakripisyo dati, pwede mo palang ma-experience kung talagang desidido ka gawin ang traditional business. And doon ko na-realize, sabi ko, grabe. Tama? Sabi ko, grabe. Sa networking, kahit hindi ako lumabas ng bahay, pwede akong kumita. Sa networking, kakausap ka lang ng kakausap ng tao, it's either sa online, sa video call, or sa personal, ang laki ng pwedeng kitain. Kasi nung dumating ako sa point, ang benta ng tindahan ko, 1,000 per day. 1,000 per day. Minsan, pag pinakamahina, hindi nga po umaabot ng 1,000. And dun ko na-realize, sabi ko, grabe. Akalain mo 1,000, tsinatsaga ko ng sobrang lupit talaga dito. Sa ganitong halos binuhay ko na lang yung may-ari ng pwesto. Kasi nagbabayad ng renta eh. So, kumita ng malaki o hindi yung traditional mo, magbabayad ka ng renta. Magpapasweldo ka. Anong pinakamatindi? Unang buwan lang po ako kumabig. Okay? Unang buwan lang ako kumabig. Monthly, naglalabas ako ng panibagong puhunan. Di ba? Monthly, naglalabas ng abono. Monthly, naglalabas ng panibagong klaseng abono. Okay? So, yun ang naging experience ko. Kaya ayan, siguro pastor ko na lang ng konti. Ayan, may pa-blessing pa. Di ba? May pa-blessing pa ng mga nakaraan. And syempre, inimbitahan ko pa yung mga business partner natin yan. Ayan. Ayan. So, makita nyo dito sa dulong yan. Tingnan nyo yung mantel. Di ba? Yung mantel ng lamesa. Alam mong pahirap na. Di ba? Kasi hindi na nalagyan ng magandang mantel. And syempre, isa sa pinakamagandang realization ko sa traditional business na to, maganda to. As long as ikaw mismo ang uupo. Okay? Maganda to, as long as tututukan mo talaga. And sa part ko po dati bilang isang networker, hindi po kaya ng oras kong hatiin talaga yung katawan ko. Ano ba talagang magiging priority ko? Networking or traditional business? Hanggang sa tumakbo po yon ng almost 2 years. And doon ako nag-decide na sabi ko, grabe, napapabayaan ko na yung networking ko, napapabayaan ko na yung grupo. Doon ako nag-decide to cut. Okay? Putulin ko na. Lugi na akong lugi. Tinanggap ko na po yung pagkalugi sa ganitong klaseng negosyo. And hindi actually, nung una lugi ang pakiramdam ko. Pero nung tumagal ako ng tumagal, hindi pala siya lugi. Matinding lesson pala siya. Sabi nga lahat ng klase ng lesson may bayad. Nagkataon lang yung naging bayad namin sa lesson na to, talagang sobrang lupit talaga. Bukod sa pera, emosyon, panahon, at energy na binuhos ko, boundary, para matutunan ko na napakaganda talaga ng networking. And syempre, sobrang ganda din ng traditional as long as magpo-focus ka na pag-aralan talaga ng todo ito. Okay? So, next is franchising business. Okay? Sa franchising, nandun pa rin naman. Okay? Nandun pa rin naman yung elements ng pagnenegosyo. Kaso nga lang, pag nag-franchise ka, let's say for example, wag na tayo lumayo, bigay ako ng example ng franchising. Let's say for example, Jollibee. Okay? Pag nag-franchise ka ng Jollibee, automatic may konsepto ka na. Hindi mo na iisipin kung anong konsepto. Kainan, Jollibee yan Okay? Number 2, syempre kapital pa rin. Kaso nga lang, ang kapital po ng mga franchising business, sobrang laki po talaga. Na to the point, hindi po afford ng karamihang tao. Let's say for example, afford mo naman. Kaya mo, 20 to 30 million pesos. Okay? Again, 20 to 30 million pesos, Jollibee, kaya mo naman. Then, okay, may kapital ka, may concept ka. Products and services, hindi mo na po problemahin. Bakit? Meron ng produkto ang Jollibee or ang franchise. Meron ng serbisyo. Isa yun sa babayaran mo sa franchising. Next is system. So, hindi pa tayo tao, may sistema na po.
ang Jollibee. Okay? Ang McDonald's, may sistema na yan. Na in other words, kahit wala kang alam sa negosyo, tatakbo po yung franchise mo. Kasi ang binabayaran mo sa kanila is the system. Okay? Next is manpower. Siyempre, kailangan mo pa rin ng manpower. Kaso nga lang, ang good news sa manpower na to, hindi na ikaw ang magte-training. Again, bayad mo sa franchise mo kung paano tuturuan, kung paano ite-training ang mga manpower mo sa negosyong pre-franchise mo. Next is overhead. Ito lang. Overhead at overhead pa rin ang isa sa labanan pagdating sa franchising. Let's say for example, ako may-ari kunyari isang franchise owner ako na McDonald's. Alam nga naman itayo ko yan sa liblib na lugar. Tama? Alam nga naman itatayo ko yan sa mga underdeveloped na lugar. Diba? So pag franchising, automatic pupwesto ka sa pinakamagandang pwesto. Diba? Pag franchising, pupwesto ka sa pinakamatinding pwesto kung saan may pinakamaraming tao. Okay? Ibig sabihin, dati na mahal ang magiging overhead mo. Bakit? Ang aircon tuloy-tuloy. Hindi pwede na patayin muna natin yung aircon na total malamig naman yung panahon. Hindi pwede. Tuloy-tuloy po yan. Yung ilaw, tuloy-tuloy po yan. Tubig, tuloy-tuloy yan. Internet, tuloy-tuloy yan. In short, pag ikaw nasa franchising business, example, yung mga example na Jollibee, McDonald's, Mang Inasal, tanggapin mo na talagang puputok ng grabe ang overhead fee mo sa tindi din ng ganitong klaseng negosyo. Okay? Next is marketing. Hindi mo na problema kung paano i-market yan. Bakit? Isa sa binayaran mo sa franchise fee is the marketing. So, hindi mo na problema, paano ko ba i-advertise tong negosyo ko? Bakit? Hindi pa tayo tao. Yung mga binanggit ko na McDo, Jollibee, minamarketing na po yan. Kumbaga si Aga Mulak na bahala sa'yo. Diba? Si Sarah Hieronimo na, yung bahala sa'yo, mag-promote ng mga franchise business. In short, yung marketing, swak na yon. Bakit? Kasi, bayad yon ng franchising fee. Kaya nga po ang franchising fee is umaabot po ng ganung kahalaga. Ang mga milyon ang halaga ng franchising fee. Kung gusto mo talaga ng mga talagang kilala na franchise business, aabot ka talaga sa ganung klaseng puhunan. Kaya sa mga nagpaplano po mag-franchising, maganda po ito. Basta sigurado ka na ready ka maglabas din ng sobrang laking puhunan. Ngayon ito yung good news. So maganda yung franchising. May konting good news ako na ibibigay po sa inyo na hindi naman inaasahan, okay? Hindi naman inaasahan ng mga tao na mangyayari. Example, pandemic po ngayon. Okay? Pandemic situation ngayon, ang dami po. Okay? Ang daming franchise business ang nalulugi din po ngayon. Bakit maraming franchise business ang nalulugi ngayon? Simple lang po. Kasi naka-lockdown po. Bawal lumabas ang tao, bawal ang mga kumpul-kumpul na tao. Kaya mapapansin mo, ang daming mall sarado po ngayon. Hindi naman madami. Actually, karamihan po, maraming mall ang sarado po ngayon. Kaya kung isa ka sa mga franchise holder ng iba't ibang klaseng kainan ngayon, malamang nakakaramdam po ng matinding crisis din ngayon. Kaya siguro recently, siguro nakita niyo naman sa Facebook, napansin niyo ba yung mga manok ng Mang Inasal, ng Jollibee, ng kung ano-anong restaurant, ibinebenta po nila ng hilaw. Bakit? Kaysa masira. Okay? Kaya anong malupit doon? Ito yung negosyo na pinalaban din ng matindi ng pandemic or ng COVID-19. Kaya tayo, na mga nandito ngayon, maswerte pa rin tayo. Bakit? Hindi tayo nakapaglabas ng ganun katinding puhunan na kakalabanin ang COVID-19 ngayon. Na pinakamasakit sa lahat, kung kakasimula mo pa lang ng franchise fee na hindi ka pa man lang nakakabawi. Okay? Ano yung mga sample ng franchising? Ayan. Di ba? So, 7-Eleven. Okay? So, Jollibee. Ayan. Mga franchising. Even po, sample, Petron. Nakita nyo dito. Okay? Even po mga gasoline station ngayon, okay? Nalulugi din po sila. Bakit? Akala ko noon pag sinabing gasolinahan, sigurado na hindi ka malulugi. Pero nung lumabas po ako nung nakaraan, nagkrudo ako. Tinanong ko yung cashier ng sabi ko, kamusta ang benta ng gasolina ngayon? Mahina sir, kasi kokonti lang lumalabas. Walang public transportation. Isa po 'yon. Sa may pinakamalaking income ang mga gasolinahan, public transportation. Since walang public transportation po, anong pinakamatindi sa lahat? Nalulugi din po ang mga gasoline station ngayon. Okay? And syempre, ayan,
mga sikat na mga sikat na franchise. And syempre, kung tatanungin mo ako maganda ang franchise, yes. Okay? Yun nga lang, ang pinakakalaban mo is yung puhunan na ilalabas po dito. Okay? And last but not the least, ayan, network marketing. So kung mapapansin mo, nandito pa rin po yung elements ng negosyo. Ano yung number one? Concept. Okay? So, pag nag-network marketing ka, automatic, kailangan din ng concept. Ano maganda dito? Hindi mo na iisipin. Bakit? Sample dito sa Empowered Consumerism, we already have the concept kung paano tatakbo or ano yung negosyong ginagawa natin. Sasabayan mo na lang. Next is capital. Ito yung pinaka matamis pakinggan sa negosyo natin eh. Yung capital po natin dito, sobrang liit lang. Kaya minsan ako, pag nakaka-encounter po ako ng tao, na pag tinanong yung puhunan, magkano? 8,999. Biglang nagugulat, grabe ang laki naman. Ako hindi ko maintindihan po kung paano naging malaki ang 8,999 sa pagnenegosyo. Okay? Bakit ba't nasabi kong ba't ko nasabi na hindi ka malulugi? Kasi imagine mo, sa halagang 8,999, magkakaroon ka ng isang napakagandang negosyo. Okay? So, next is services and products. Again, hindi mo na po problemahin. Ang dami po nating tie-up na malalaking kumpanya. Ang dami nating tie-up na mayayamang kumpanya. Like, for example, Nature's Way. Okay? Yun na lang. Nature's Way na nasa US. Sila po yung mga tie-up natin. Na ikaw, hindi ka na mag-iisip, ano ba yung dapat na negosyong, ano ba yung dapat na produkto na ibenta natin. Bakit? May produkto na po ang Empowered Consumerism. Okay? Next is system. Sobrang ganda po. Pag sinabing sistema, na sinabi ko kanina, na sobrang mahalaga na sistema, wala na pong question. Isa po ang Empowered, hindi nga isa. Tayo ang may pinakamalupit na sistema ngayon sa buong Pilipinas pagdating sa network marketing. Bakit? Number one, isa po tayo sa pinakaunang nagkaroon ng online payment, online transaction, free delivery. Tama? Ibig sabihin, kahit naka-lockdown, kahit naka-lockdown, kahit may COVID-19, hindi po naabala yung pagnenegosyo natin. Bakit? Kahit sarado yung mga office, through our Easy Shop, pwede kang bumili ng products. Pwede mong ipa-deliver sa kahit saang parte nito sa Metro Manila. And soon, buong Pilipinas at buong mundo, free delivery na po yan. Ano pinakamatindi pa? Pwede kang magbayad. Okay? Pwede kang magbayad sa BDO, sa Easy Wallet, sa mismong income natin, sa account natin, pwede nating ibili. Pwede kang magbayad, nakita ko, sa Dragon Pay. Okay? Pwede rin credit card. So, in other words, lahat ng convenient, okay? Convenient, nandun na lahat. Binibigay po sa atin ng Empowered Consumerism. And ito ang pinakamatindi sa lahat na meron na malupit na sistema. Simula nang nag-lockdown, hindi man lang po pumalya sa daily payout ang Empowered Consumerism. Actually, hindi lang daily. Yung Easy 5 natin, yung in-encash mo ngayon, after 5 minutes, kuha mo na, never pumalya ang Empowered Consumerism. Kaya kung isa ka ngayon, okay, isa ka sa mga tao na nakakaramdam ng ganda ng sistema natin, I'm very sure sobrang saya mo na pumasok ka sa Empowered Consumerism. Kaya kung isa ka, okay, kung isa ka sa mga tao na nagpapasalamat na hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang payout natin, pasalamatan mo yung sponsor mo or yung tao nag-imbita sa'yo. Bakit? Ang daming tao ang nagtatawa sa networking dati. Ang daming tao na minamaliit ang networking, ang daming tao na pinagtatawanan ng networking, but guess what? Ang networking po ngayon ang namamayagpag na industriya kasi tuloy-tuloy po ang income ng mga distributor and of course, sa totoo lang, lalo pang lumaki yung mga income ng mga distributor ngayong panahon na to. Okay? Kaya when it comes to system, wag mo na pong problemahin yun. Sobrang ganda na po ng sistema natin, especially kung nandito ka sa JLIM Project Community. Okay? Next is, ayan, manpower. Siyempre, kailangan pa rin natin. Anong good news sa network marketing? Pag magka-create ka ng manpower, hindi mo po siya solong gagawin. Tama? Hindi mo siya solo
na aaralin. Bakit po? Nandyan yung coaches mo. Nandyan yung mga mentor natin. Nandito ang buong JLIM Project community. Makakasama mo, makakatulong mo sa pagpapadami ng manpower mo. Anong kailangan mong gawin? All you have to do is to be part of the system. Ibig sabihin ng to be part of the system, kasi kahit member ka or kahit distributor ka, pag hindi ka sumabay sa sistema, hindi mo siya magagawa. Okay? Kami dito sa Empowered Consumerism, talagang tinotodo. Sa JLIM Project, talagang lalo naming inaaral. Paano lalong lalaki ang grupo natin, lalong titibay ang grupo natin. And anong pinakamatindi dito? Abangan nyo sa May 21, yung It's a Big Ship. Diba? Ang ganda ng mga mangyayari. Tama? Sobrang na-excite. Pero hindi ko kasi pwedeng ilatag dito ngayon. Abangan nyo po. And make sure na dapat kasama ka sa mga mangyayaring maganda sa JLIM Project. Okay? Next is overhead. Kung nakikita mo sa overhead, linagyan ko po ng X. Bakit? Wala kang overhead dito sa negosyo natin. Bakit wala kang overhead? Imagine, sa traditional, sa franchising, magbabayad ka ng pwesto. Sa network marketing, wala ka pong babayarang pwesto. Okay? Sa traditional and franchising, magpapasweldo ka ng tao. Anong malapit dito? Wala kang taong papasweldohin. Okay? May babayaran tubig sa renentahan. Dito wala. Ang pinaka-overhead fee mo dito is yung normal na gastos mo. Ano yung normal na gastos mo? Pangkain mo, 'di ba? Tinutuluyan mo, 'di ba? Internet connection mo, load mo, yun ang mga normal na, okay? Yun ang mga normal na gastos mo dito. And anong pinakamalupit sa lahat? 'Di ba kahit hindi ka mag-networking, kakain ka pa rin? 'Di ba? Kahit hindi ka mag-networking, maglo-load ka pa rin. 'Di ba kahit hindi ka mag-networking, automatic gagastos ka pa rin para sa sarili mo. In short, sa network marketing, okay? Sa network marketing or empowered consumerism, lahat ng gasto sa labas, nagiging asset po natin. Bakit nagiging asset? Guys, bigyan ko ng isang matinding example. Pag hindi ka networker or normal na tao ka sa lipunan, pag nag-upgrade ka ng nag-upgrade ng gadget, ang tawag po dyan is liability or hindi magandang expenses. Bakit? Binili mo for example ng 75,000 ng iPhone, ilang buwan lang bababa na yung presyo niyan. Okay? Ilang buwan lang, bababa na yan. Anong malupit? Dito sa empowered consumerism or sa network marketing, bumili ka ng magandang gadget, magagamit mo ng magagamit para mag-produce ng panibagong pera. In short, yung pera mo, lalong lumalaki pag nagagamit mo sa tama sa network marketing. Okay? So, overhead, X po yan. Bakit? Kasi normal mo nang ginagawa yung mga ginagawa mo ngayon para sa network marketing. And last but not the least, marketing. Yes, anong maganda sa marketing na to? Simple lang. Ang dami na pong way para ma-market natin yung negosyo. Lalong-lalo na sa social media. Okay? Sa mga tao na madalas mag-Facebook ngayon, tapos hindi ka pa rin kumikita kasi hindi ka nagne-negosyo, maniwala ka sa akin, marirealize mo din na dapat pala nagne-negosyo ka na sa online ngayon. Parang ito, pinaka di ko makalimutan, ang dami kong kakilala na ayaw mag-networking. Ayaw nila magbenta-benta, nababadoyan sila mag-online selling, nababadoyan sila na mag-post ng mga produkto. Yun ang sabi nila sa akin. Sandro, napakabadoy kasi hindi ko kayang gawin yan. Alam mo, nagulat ako, nung nagkaroon ng pandemic, nung cut yung mga trabaho nila, magugulat ka kung ano-ano na po ang binibenta ngayon sa online. So, ibig sabihin, magbebenta ka rin lang naman pala. Bakit hindi mo pa ginawa noon? Okay? Tatanggalin mo rin lang naman pala yung pride mo. Tatanggalin mo din naman pala yung arte mo. Tatanggalin mo din pala yung mga sinasabi mong hindi mo gagawin. Bakit ngayon lang? Tama? Kung noon mo pa to ginawa, baka isa ka rin sa nagpapasalamat ngayon na kahit may COVID-19, maganda pa rin ang kinikita mo. Okay? Kaya sa mga nanonood po ngayon, okay, hello again, sa 454 viewer natin, thank you very much po sa panonood. Kaya sa mga nanonood po ngayon na hindi pa part ng community namin or hindi pa part ng empowered consumerism, it's about time. Okay? It's about time na buksan mo yung utak mo sa panibagong negosyo na uso at trending sa panahon ngayon. Okay? Ngayon, bigyan kita ng idea. Since ito yung elements ng pagnenegosyo. Empowered consumerism, ayan. So kung hindi pa sa'yo na ipapaliwanag to, after po ng talk na to, kausapin mong mabuti yung nag-invite sa'yo. Kasi pag nakausap mong mabuti yung nag-invite sa'yo, maniwala ka sa akin,
maiintindihan mo gaano kaganda yung negosyo natin. And syempre, may puhunan din po dito. Okay? So, para magkaroon kayo ng idea, ano ba yung puhunan dito? Bigyan ko na kayo idea. Pinakamagandang ipupuhunan mo dito, ganito. Okay? So, wag mong isipin na grabe naman yan, Sandro. Ang laki. 134,985. Sa totoo lang, kung negosyo pag-uusapan, napakaliit po ng 134,000. Again. Kung negosyo pag-uusapan, sobrang liit po ng 130,000. Sa mga may traditional business ditong nanonood, alam ko po na iintindihan mo yung sinasabi ko. Sa mga sumubok na ng traditional business, believe me, alam ko, maliit ang 134,000 na to. Okay? Pero kung ikaw yung tipo ng tao na never been involved sa kahit anong negosyo, alam ko malaki po ito para sa'yo. Pero anong malupit dito? Anong malupit dito sa ganitong klaseng puhunan? Pag nailabas mo to, ang pinakapag-uusapan na lang natin, yung magiging tubo mo. Bakit? Walang overhead, walang renewal, tuloy-tuloy mo na lang gagawin yung sistema. Until maintindihan mo na yung negosyong ilinabas mong puhunan na ganito, is sobrang sulit pala. Lalo na't napapanahon po tayo ngayon. Kaya sa mga nandito po ngayon na viewer natin, na kung nag-aantay ka na bumalik sa normal, okay? Kung nag-aantay kang bumalik sa normal, ang lahat, maniwala ka po sa akin, hindi na po tayo babalik sa dati. Bakit hindi na po tayo babalik sa dati? May tinatawag na pong new normal. Iba na po yung panahon noon sa panahon ngayon. So, kailangan natin matanggap na kailangan natin mag-adjust. Kasi lalo na itong pinakamasakit sa lahat. Kung inaantay mo na mag-resume yung trabaho mo, gaano ka nakakasigurado na pag natapos ang COVID-19, tatakbo pa rin po yung trabahong dating ginagawa mo. So, ang akin lang po, itong pagkakataon na pinapakita namin sa inyo is sobrang simple. Kailangan mo lang alamin, kailangan mong pag-aralan paano to ginagawa. Malamang, nagdududa ka pa rin, yes, naiintindihan kita, pero tulad nung naging post ko nung nakaraang linggo, kung hanggang sa panahon ngayon ay negatibo ka pa rin mag-isip sa mga oportunidad na dumadating sa'yo, nakakatakot po yan. Tama? Kasi imagine mo sa gitna ng pandemic, meron nang nag-o-offer sa'yo ng opportunity na pwede makatulong sa'yo. Tapos negative ka pa rin mag-isip, kailangan mo po talagang pag-isipan yan. Bakit? At the end of the day, sumali ka man o hindi sa tao nag-imbita sa'yo, wala pong mawawala sa kanya. Okay, sumali ka, matutulungan ka po namin. Pag hindi ka sumali, okay lang din po yun. Bakit? Hindi po kami ang tinatanggihan mo. Ang tinanggihan mo is yung opportunity na sana ay pwede makatulong sa'yo at sa buong pamilya mo. Kaya again, sa mga negosyong pinakita ko po ngayon, balikan ko lang ng konti yung slides ko. Sa mga negosyong pinakita ko po sa inyo ngayon, pare-parehas po yun maganda. Kailangan mo lang alamin or pag-aralan ano ba yung mga behind the scene ng negosyong pinakita ko po sa inyo. Again, hindi po natin kalaban ang traditional or franchising. Pinakita ko lang po sa inyo ano yung mga konsepto, ano yung mga pagdadaanan, and of course, ano yung mga pagkakaiba ng iba't ibang klaseng negosyong ito. Ako po na dati rin na sumubok sa traditional business, ngayon sobrang na-enjoy ko po ang network marketing. Sobrang na-appreciate ko po ang network marketing. Na minsan, kung gusto mo, okay, kung gusto mo talagang subukan mag-traditional business, subukan mo, wala pong masama dyan, okay yan. Basta ako, nanggaling na ako sa traditional business, and after ko mag-traditional business, doon ko po na-appreciate ng sobra gaano ang network marketing kaganda talaga. And kung gusto mong maintindihan or kung gusto mo pang pagdaanan yung pinagdaanan ko, subukan mo din po para maintindihan mo din na may point talaga ako na napakaganda ng network marketing business. So with that, thank you very much po. Okay? Thank you very much po sa lahat ng nakinig. Hindi ko na po kayo mababati isa-isa kasi sobrang daming nyo po. And isa na lang po, pinaka-last message ko sa lahat, mapamember man o hindi man, gawin po nating opportunity yung crisis na nangyayari ngayon. Bakit bakit gawin nating opportunity? Simple lang. Kasi wala ka pong makukuha kakareklamo. Wala kang makukuha
kakaantay na kung anong dapat antayin. Ang kailangan po nating gawin is umaksyon tayo. Ang kailangan nating gawin is sumubok ng sumubok ng sumubok. Bakit? Kasi pag sumubok ka ng sumubok, malalaman mo kung maganda ba talaga to o pangit. And kung syempre, kung member ka na po ngayon, hindi po ito ang panahon ng pagpapahinga. Okay? Ito po yung panahon kung kailan dapat lalo kang maging aggressive ng sobra talaga. Bakit kailangan maging aggressive? Kasi pag kumita ka ng malaki dito, pag kumita ka ng matindi dito, nakapag-build ka ng matinding grupo, sabihin na nating bumalik tayo sa normal. Isa ka sa may pinakamalaking grupo at isa ka sa may pinakamalaking income na nagagawa dito sa empowered consumerism. Kaya with that, thank you very much and salamat Jailing Project sa opportunity na makapagbahagi po ako ng aking mga nalalaman or mga konting ideya sa ganitong klaseng topic. And syempre sa lahat ng nood, God bless you all and hataw po tayo. Gawin nating maganda ang 2020 natin. Bye-bye!